Hello mga Chusero, mga boss, mga pops. Welcome back to Archie Alonso Motovlog. Yes, iba, may pamic na. At kung di ka pa nakasubscribe mga Chusero, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel na nagsastart ng pagkaka-invest ng motorcycle units, parts, and accessories. At this time, available na rin sa TikTok and Facebook. Correct! Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe at sa mga nagsusubscribe po ngayon sa amin. Thank you sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nag-share. Thank you so much mga Kisero, dahil 121,000 subscribers na po tayo. And for today's vlog nga po mga Kisero, nandito po kami sa Yamaha Mega Via Nagtahan, kung saan yung store na pinaka #1 pagdating sa mga bentahan ng mga motorsiklo ng Yamaha, di ba? Yes. And for today's vlog nga po, pag-uusapan natin ang bagong 2024 Sniper 155R ABS and standard version. Ito yung mga pinakamailap na bagong version ng Sniper. Bakit kaya siya pinakakahanap at ano yung in-innovate sa kanya kumpara dun sa mga previous Snipers? Correct mga Kisero, at nandito po siya sa Yamaha Mega Via Nagtahan. Kaya naman, pag-usapan na natin yung mga Kisero in 5, 4, 3, 2, 1. Nandito po kami ngayon sa Yamaha Mega Via Nagtahan dahil pag-uusapan na naman natin ang bagong labas ng motorsiklo ng Yamaha. Ito yung 2024 Sniper R 155 ABS at ang Sniper 155 na standard. Yes. Dito lang po yan sa Yamaha Mega Via Nagtahan, kung saan ito yung numero 1 pagdating po sa mga pagbebenta ng mga motorsiklo. Diba? Correct. Sa bentahan pa lang, di ba? So ngayon, pag-uusapan natin, eto tuturo ko muna. Okay. Ito po mga Kisero, itong black na to, ito yung Sniper 155R na ABS. Wow. Pero itong kulay blue na to, ito naman yung standard na version ng Sniper 155. So, meron ang Yamaha Mega Via ng dalawang version. Correct, di ba? Big time, di ba? At doon sa mga meron talagang Yamaha Sniper, no, makikita talaga nila kung ano yung pinagkaiba ng mga design nito ngayong 2024 Sniper. So tara, alamin natin yung pinagkaiba ba ng mga design. So, ito yung sa standard, ito yung sa ABS. Yes. Kung mapapansin nyo mga Chusero, it tends to stretch out. Kumbaga sa mukha, nagmukha na siyang pusa talaga. So makikita nyo yung point dito. Makikita nyo rin dito yung sinasabi natin na design, mga Chusero. Tama. At makikita nyo rin po na medyo prominent po yung screws niya dito. At napakaganda ng kulay. Correct. Ito po ay kulay black. Merong combination ng glossy black. Tama-tama mga Chusero. At dito naman, no, dito sa manibela natin, no, andito yung ating headlight. Diba? Yun. Ang palalo dito, no, kasama siya pag liliko mo, kasama yung ilaw. So, very safe in terms of driving. Siyempre, alam niyo ng mga Sniper users natin. At yun nga sinabi natin, in terms of the body, medyo naging 3-dimensional siya. Kasi dun sa old version, medyo flat. So, this time, nagkaroon ngayon ng curves. Yes. Dito, makikita nyo, very prominent. Meron din po mga flaps. Makikita nyo dito. At syempre, mga Chusero, binibida kagad sa harapan pa lang ano ang makikita nyo at ma-expect nyo sa Sniper. Correct. Halatang halata na sa sticker pa lang kita. Tingnan natin yung mga sticker. Diba? So katulad nito, mga Kisero, nakita nyo na liquid cooled. Okay. Liquid cooled, alam natin yan, pang long ride yan, pang matagalan yan. At syempre, pagdating naman sa kabila, ito yung ANS. Ano ba yung ANS? Ito yung assist and sleeper clutch. Para smooth yung gearing transition natin, especially kung downshifting. Nice, ayos. So, ayan pa lang mga Chusero, may patikim na sa stickers pa lang. Ayan, so tignan natin, tuloy-tuloy tayo dito. Andito yung sniper ng kanyang logo, no? Napakaganda. And then ito mga Chusero, yung daytime running light niya at yung kanyang ilaw. Signal light, nakabulb pa pero visible, napakalapad. Tama mga Chusero. So, in terms of aesthetic mga Chusero, medyo naging pointy yung mga edges niya. Nag-evolve, naging mas muscled. Yung sa ulo, medyo nagkaroon tayo ng shape at naging pointy. So, ibang-iba yung dating ngayon ng bagong Sniper. Correct. At ito po ay mga Kisero naka-telescopic port at ang kanyang size ng gulong po sa harapan ay nasa 90 by 80, 17
Tubeless siya at naka-hydraulic disc brake at ABS and dual path caliper. Wow! Sa ABS. Nice. Sa ABS. Pero ilipat natin yung camera dito sa kabila sa standard. Ito si standard, hindi po siya naka-ABS at hindi rin po siya naka-dual path caliper. Yun. So, one of the innovation sa Sniper ngayon is naka-ABS siya. Correct. Nice, iba. Ayan. So, makita nyo sa design niya, mga Chosero, consistent, medyo may flap siya, very muscled siya ang itsura at alam natin, pambasag talaga ng hangin. So, ibang-iba yung dating, mas more aggressive compared dun sa old version na Sniper. Correct. Plus, nandito yung ating Yamaha logo na jelly, no? Jelly. Plus, meron fuel injection na decal dito. Ang ganda ng pagkakagawa ng Sniper decals dito, no? Correct. So, one of the prominent designs is yung flaps niya. Correct. On top of the design, nagkaroon siya ng added volume and at the same time, mas maganda yung basag niya ng hangin. Correct. Alam mo, parang inilalabas niya na agad yung ano yung binibida niya. Nakalagay dito 6-speed. Medyo may kayabangan din tong si Sniper, no? Correct. Paunti, tinato niya sa katawan niya yung mga features niya, no? Pinapakita niya. May fuel injection. Ba't pa natin binablog to? Yes, katulad nito, tingnan mo, dito sa harapan pa lang, nakalabas na po dito Machosero ABS. Ayan. Hindi na ako maghahanap pa. Correct. So, masaya ako na ABS siya, fuel injected, tapos naka 6-speed, sa harap nakalagay liquid cooled, tapos merong assist slipper clutch. Ayan. So, tingnan natin ngayon yung kanyang panel. Dito naman sa panel, no, mapapansin natin, Chosero, no, meron mga nakaukit dito ng 155 VVA. So, very attention to details, masasabi ko mga Chosero. Very playful po yung kanyang body. Yun nga, may mga creases, may mga folds. More on 3-dimensional na siya. That's your typical panel. So, ano yung nasa panel niya? Correct. Ito po ay negative instrument LCD meter panel. So, andito na yung speedometer, yung fuel gauge, alas lahat ng mga basic needs natin. Nandito na. And syempre yung kanyang button. Yun. So, nothing changed naman in terms of the size ng panel, but the functionality remains there. Same with the standard. Yun. So, more or less mga Chosero, the only difference, one of the differences, the brake system for ABS. Pero tingnan natin, tuloy-tuloy na natin dito. Tuloy-tuloy na natin yung mga Chosero. Ito po yung high beam and low beam niya. Ito yung passing light, yung signal natin, yung horn. At sa kabila naman, mayroon tayong kill switch. Meron tayong hazard and electric start. Yun. And very premium looking din yung kanyang handlebar, mga Chosero. Parehas lang din kay standard yan, mga Chosero. At ngayon, kung ibababa naman natin yan, yes, meron siyang USB charging port. Patingin. Ayan. O, kakaiba, no? Parang ibang klase to. Diba? And dito naman sa kabila, itong maganda sa ABS kasi naka-remote siya. Naka-remote? Keyless. Yes, keyless. And dito naman sa standard, kung mapapansin po ninyo, mga Chosero, disusi pa tayo rito. Okay. Pero may shutter key yan, so para safe naman at hindi mapaglaruan. Pero I never failed me to amaze dun sa body niya talaga. It's not your typical body that what would you expect on a motorcycle. Aesthetically looking, napakaganda ng itsura niya. Very muscled and then ganda ng combination ng matte black and then glossy finish. Correct. Maangas. Ito nga, oo, mga Chosero. No, inabutan ni Serga po. Ayan, oh. Yes, di ba? Di-remote siya. Keyless ang ABS, mga Chosero. May kayabangan na rin, no? VVA, may variable valve actuation siya. So, meaning mga Chosero, na ma-maximize niya yung torque sa arangkada at dumudulo sa high speed. Yun ang maganda doon, nagagamit mo yung torque niya, di ba? Kaya sa mga mahilig sa underbone at mga mahilig sa Sniper, ito yung mga basic, not really your basic, but to look out for na mga features na meron ka. Correct, kalika. Pag-usapan na natin yung seat. Yan, ano yung nasa seat? So yung mga Chosero, no, ito na yung leather ng seat ng Sniper 155R na ABS. No? Combination ng smooth and rough. Nice stitching, quality looking mga Durable. Chosero. Hindi mo na kailangang magpalit. On top of a diamond-shaped body. So, napakaganda mga Chosero. More or less in terms of the body and the seats, wala naman siyang binago dun sa old Sniper. But in terms of the design and detailing, medyo nag-evolve talaga yung Sniper ngayon 2024. Correct, mga Chosero. Hindi lang natin ito mabuksan no? Kasi nakakaya naman, hindi pa activate. Diba? Hindi naman atin to. Pero wala po siyang storage, mga Chosero. Pero nasa upuan po nito yung kanyang tank
Diba? Yun. So, ang tank capacity po nito nasa 5.4 liter at ang kanyang fuel consumption nasa 40 to 45 kilometer per liter. Wow. Diba? Matipid-tipid sa gasolina to. Diba? Yes. Ay, 45 kilometer. Correct. Depende pa yan sa bigat mo. At syempre, pwede rin siyang pilon, pwede rin pang angkas, pwede rin solo rider. Correct. Ayan. And syempre, no, pwede rin natin i-advise dahil wala namang storage yung kanyang seat, to, pwede siya maglagay dito ng top box. Top box, yes. Sige naman, pag-usapan natin yung likod, mga chisero. Ito, naka-LED pa to. No? Medyo diamond shape siya at very visible din naman din. Simple yet striking, mga Josero. Yes, pagdating naman sa baba, ito yung signal natin, medyo malaki rin, no? Malaki siya. Correct. And bulb siya. Hindi nga lang siya flexible, so medyo ingat lang din tayo dito. Yes. Plus yung fender niya, naka-emboss. Ito. So medyo malawak. At yung ilaw niya dito, may, para sa plate natin. And may reflectorized tayo. Yes, and sabi mo nga, very consistent yung design niya. Medyo naka-emboss, 3-dimensional. So napakaganda, mga Josero. Kakaiba rin yung design ng kanyang fender. Correct. At ito, yung suspension nito, mga Josero, naka-swing arm plus with monoshock absorber. At Ayan. ang gulong natin sa likuran ay nasa 120 by 70, 17 tubeless at naka-disc brake siya, mga Josero. Yun. So, No, ABS sa harap, CBN sa likod. CBN. Joke lang. So, ABS na po yung harap, Disc sa pero dito likod. po sa likod, disc brake. Ayan. At nagusto ko yung, nagustuhan ko to, itong caliper na to, Nissan ang brand. Wow. Diba? Alam niyo naman yung Nissan. Yung biskwit. Oo, wafer yan. Aray ko. So, ngayon ako naman tayo dito, mga Josero, sa ating muffler. Very sporty, nicely put, ganda ng pagka-silver, tama-tama, nag-complement sa design. Ayan. Tama-tama rin para sa pilon, mga Josero, malayo dun sa kanyang tambucho. Oo, Ayan. safe na safe. Napakaganda nito, mga Josero. Talagang in-innovate talaga yung bagong sniper ngayon 2024. Not only with aesthetic but with also the function. And ito naman yung itsura ng kanyang standard. So medyo playful yung kulay niya, mga Josero. At very metallic yung blue. At syempre mayabang din siya dahil binibida niya lahat yung mga features sa mga stickers niya. Hello? How I wish, no, sana ABS na rin yun. Kasi ang ganda ng ano yun, parang aggressive yung dating sa akin ito eh. Correct. Ganda ng kulay. Pero sa ABS na black, tamang-tama, maangas tignan. So, ngayon pag-usapan natin yung makina. Oo, yung makina. Ito yung gustong-gusto ng mga tao malaman talaga. Ayan, mga Josero, ang Sniper has been one of the flagship motorcycle ni Yamaha. Pag sinabing Sniper, kilalang-kilala siya sa underbone. Now with its innovated designs, ito yung makina niya, mga Josero. Tignan natin yung capacity. Single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled engine, tapos 155cc, mga Josero. Ang compression ratio niya is 10.5:1 na may bore and stroke na 58mm by 58.7 mm na may max power na 7.9 at 9,500 RPM na may max torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. Naka 6-speed manual, keyless nga nasabi ni Josero at lightweight po yung frame. Uy, big time. Ang laki naman ng binibigay nitong Sniper 155R at ang standard. Tama-tama, mga Josero. Design-wise, very visible, very prominent, elevated. Performance-wise, wala ka nang masasabi. At this time, ABS pa siya. Correct. Napakaganda niya, no? Dahil kanina, no, napansin ko lang din bukod sa gulong, yung merong design din yung may graphics yung mags mo. Correct. Tama-tama, mga Josero. Napakaganda. Mapa-standard man yan, mapa-ABS yan, walang tapon, mga Josero. Ano lang po yan sa Yamaha Mega Biyan ng takan. Ayan. So, alamin natin yung dimensions. Oh, nakasakay ka na. Oo, nakasakay na ako, mga Josero. No? Nakita niyo naman siguro, no? Kung ano yung pinagkaiba ng 155R, ABS, and non-ABS. So ngayon pag-usapan natin yung dimension. Ayan, so dimensions, mga Josero, nasa 1,975mm by 665mm by 1,085mm na may 1,290mm na wheelbase, 121kg curb weight na may ground clearance na 150mm na may seat height na 795mm. Kamusta? Ay, gusto ko to. Lahat naman gusto mo. Baka sabihin ng mga Josero, lahat gusto mo. Kaya naman pa rin
Joke lang po, peace lang. So, kumusta naman ang sakyan? Oo, ang ganda. Kumbaga parang yung medyo yung kanyang pagpapalito, hindi masigit. So, malawak dito. At abot ko. Imagine na naka-center stand pa yan na pero abot ko sa 5'5". Ano pa kaya kung ibababa ko kaya? Abot na abot ko talaga. If you look at it mga Josero, mukha siyang mabigat, pero lightweight ba? Lightweight, nice. At napakaganda ng kurbada, umaayon sa sumasakay mga Josero. At tamang-tama, any types and any height, kayang-kaya po mga Josero. Oo, Josero, 5'5" lang ako pero abot ko to. Ayos. Panalo? So, ano? Bibili? So, Team Sniper, ano pong masasabi ninyo? Sa bagong Sniper 2024, andito lang po siya sa Yamaha Mega Via. Nagtahan. Ano nga gusto mo silang magsisi? Ayan. So, ayan mga Josero, bisitahin na sa mga Team Sniper. Ano pong maiko-comment nyo? Mas better looking ba yung old version ng Sniper or mas naangasan kayo dito sa Sniper 155R ABS at standard? Comment nga kayo mga Josero. Ayan mga Josero, pag-usapan na muna natin yung presyo ng Sniper. Unahin natin ito ng Sniper 155R ABS. Ito ay nagkakahalaga ng 145,900 pesos. At ang down payment po natin nasa 29,180 at mamimili kayo kung anong payment terms ninyo. Pwedeng 12 months, 24 months, ang linaw. 36 months. 36 months at Ayan. may rebate na 200 pesos. Nice mga Josero. Samantalang ang standard, Samantalang ang standard naman po nasa 125,900 pesos. At ang down payment niya nasa 25,180. Tapos 12 months, 24 months, and 36 months at may rebate tayo 200 pesos. Nice. So ngayon mga Josero, no, alin po dun sa dalawa yung nagustuhan nyo na standard ba o yung ABS? Comment lang po kayo. and don't worry mga Josero, dito sa Yamaha Mega Via Nagtahan, isa po siyang 3S shop. So merong parts, may services, air condition, lalo na sa 50 degrees na init ng panahon. Pwede kayong bumisita. May free wifi din po sila, free tubig. Correct mga Josero. So wala po magiging problema. Mag-inquire lang po kayo dito po sa Yamaha Mega Via Nagtahan. Ang number po nila nasa screen. And look for Sir Gap lang po. From Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Yes, at hindi lamang po Sniper nandito. Andito rin po ang tropa nating NMAX. Hello po mga ka-Team NMAX. Pacho! Andito rin po yung Team Fascio, Team Gravis, Pero, Team Mio. Andito po silang Dami. lahat. Bisitahin niyo po sila. Matutuwa po kayo. Thank you mga Josero!